Hi, please pray. Love you guys. What's up, Divero family? It's your boy Christian. Kamusta kayong lahat? Palabas ako ng bahay ngayon, kagaling ko ng hospital. Inayos ko yung mga gamit ko, yung mga gamit ni Grayson. Dahil nasa hospital na naman si Grayson ngayon. So first time ulit niya na hospital ngayon, sinugod ko siya sa emergency kahapon. So nandun yung tita ko, binabantayan siya para makauwi ako. So biglaan lang din, ngayon lang din ulit nagkasakit si Grayson, nilagnat. So bago tayo magsimula, ako nga pala si Manong Chris, nawala sa ngayon pero para sa mga nakuha ko ay babangon. So yun na nga, kahapon nasa trabaho ako, maghapon ako nasa trabaho, like 6pm, nag-off ako, 7pm, nakauwi na ako. So balik kagabi, sinugod ko na si Grayson, kagabi pa kami nandun, nasa emergency room kami. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya, hindi pa rin siya nililipat. Yun nga, i-admit daw siya. So kagabi ko lang din nalaman nung nandun ako. So kahapon kasi nagtrabaho ako, like over the weekend, wala sa akin yung mga bata. Buong week na to, one day off lang ako ngayong week na to. Natong weekend na to, sinabi sa akin ng kanilang nanay na si Grayson ay inuubo. Chine-check naman yung kanyang temperature pero hindi naman maabot sa like yung 38 degrees na kailangan tawagan yung doktor niya or like isugod sa hospital. Bali kahapon na lang nung pagkuha ko sa kanila, chinek ko yung temperature niya, nakita ko inuubo siya, nahihirapan siyang huminga. Chinek ko yung temperature niya, umabot ng 38.5. And then after 30 minutes, dapat i-check mo ulit. Kung 38 pa rin yung kanyang temperature, kailangan na namin itawag or isugod sa emergency, like kailangan na i-ready yung room niya dahil yung mga cancer patient dito guys, kapag ganun, kapag umabot na yung like especially sa mga bata, kapag umabot na yung sa like yung lagnat niya na ganun, kailangan isugod na talaga kagad and priority sila. So sinugod ko siya kagabi and then chinek like yung physical body niya na nakita nga nahirapan siyang huminga, tapos sabi ng doktor, check daw kung may pneumonia siya. Yun, lumabas sa kanyang blood works na yung counts niya ay mababa. And then also, yung level ng kanyang red blood cells ay mababa din. Kaya kailangan salinan siya ng dugo. Kaya in order na rin kanina, ewan ko kung ginagawa na sa kanya ngayon. Dahil nung pag-alis ko sa hospital kanina is wala pa, hindi pa siya sinasalinan ng dugo. So yun, naka-ready na ako, babalik na ako ulit ng hospital. May work sana ako bukas, pero overtime lang naman yun. Siyempre, unahin ko yung anak ko. So sa Wednesday pa ulit yung regular na shift ko. Kaya sa Wednesday na muna ako papasok. Ngayong gabi, ako yung kasama ni Grayson doon. And yun lang, gusto ko pagdasal niyo ulit yung anak ko dahil parang bumalik ulit kasi sa akin yung, alam mo yung time na hirap ako noon. Wala pa akong place na hospital si Grayson. Ilang beses kong sinugod sa hospital. Parang bumalik na naman sa isip ko na yung mga nangyari na yun. Sobrang hirap na yun kung paano nahirapan yung anak ko. Nakikita ko na naman yung anak ko na ganun. Sobrang hirap. Sobrang tagal ulit since na sinugod ko siya sa hospital. Like ilang buwan din. Tuloy-tuloy yung magandang, like, yung alam mo yung progress ni Grayson. Dahil nga matatapos na rin yung kanyang treatment sa January 2027. Sana ipagpatuloy niyo pagdasal yung anak ko dahil sobrang lakas si Grayson, sobrang brave niya, sobrang laki nung pinagbago niya. Dati takot na takot siya sa medicine, ngayon tinitake niya na lang parang wala na lang. Pero yun din, syempre meron pa rin yung time na hindi talaga ayaw niyang pumunta ng hospital na sinasabi niya, I hate emergency, ganyan-ganyan. Pero sinasabi ko na lang sa kanya na yung emergency makakatulong sa kanya para ma-feel better siya. So akala ko makakauwi rin kami kagabi, pero sabi nung nurse, kailangan siyang i-admit and hindi pa sinabi sa amin kung ilang araw, pero nag-take na siya ng antibiotics kagabi and then nag-ano na rin siya like yung puffer niya dahil nga may hika si Grayson, like may asthma siya. At yun din sinabi sa akin nung nurse, kakausapin daw ako nung doktor pero hindi pa naman niya ako kinausap and then tinanong ko si tita kung kinausap na siya or pumunta na siya or nakalipat na sila dun sa room kung saan siya i-admit. Hindi pa daw, nandun pa rin daw sila sa ER ngayon. So samahan niyo ako ulit sa video na to sa laban ni Grayson ngayong na-hospital siya. Doon pala ako nagpa-park sa street dahil sobrang taas ng snow dito. Sobrang grabe yung buhos ng snow eh. At hindi kaya ng sasakyan ko dahil masyadong maliit. Well, hindi lang naman yung sasakyan ko. Pati yung mga sasakyan ng mga kapitbahay ko. Nagre-reklamo sila, hindi nila nililinis eh. Winter kasi kaya hindi rin maiwasan magkasakit kay Gray. Kaya kailangan nakafocus talaga sa kanya. Una pa lang naman nakafocus na ako sa mga anak ko. Sila yung number 1 priority ko. Kaya overprotective ako sa mga anak ko. Lalong-lalo na kay Grayson. Gagawin ko talaga lahat para kay Grayson. Lalo na ayaw ko nagkakasakit yan dahil ayaw ko makita yung anak ko na ganyan sa hospital. Nahihirapan huminga. Syempre, as sa tatay, ayaw kong nakikita yung anak kong ganon. Sobrang tagal niya nang hindi ulit na hospital. Yun, yung araw-araw na pinagdadasal ko na sana okay na, sana tuloy-tuloy na ganito. Ngayon bumalik na naman ako sa trabaho, biglang ganun na naman. At least kahit paano dahil hindi ako naging pabaya sa mga anak ko, nakikita ko kung anong mali kay Grayson, napapansin ko kagad. So ayan guys, nakarating na tayo dito sa hospital and ito si Kuya Grayson. And as of now, sinasalina na pala siya ng dugo, naka-isang bag na. And yan yung machine, hihirapan pa rin siyang huminga. So sabi kanina, pag naubos itong bag na ito, titignan ulit yung kanyang counts kung
bumalik na ba sa normal, pero kapag mababa pa daw, order pa daw sila ng isang bag, salinan ulit siya ng dugo dahil sobrang baba nga daw. Yan, sobrang lakas. Naantok, hindi siya makakain. Hindi siya makakain, puro liquid lang yung pumapasok sa tiyan niya dahil hindi siya makalunok, masakit yung lalamunan niya, inuubo siya. Hindi siya makatulog maayos dahil nga nagigising siya pag inuubo. And then sobrang moody niya, sobrang sensitive. Ayaw niya magpahawak. So pumasok ulit dito yung nurse. So Filipina si ate. Sabi niya, tinatanong daw niya yung unit dun sa taas kung saan siya ililipat para like, di ba nga, ma-admit siya. Wala pa daw kwarto. Meron daw na discharge kanina pero nililinis pa daw. So maghintay daw kami ulit ng another an hour. So time check lang is 4:53 PM na. Nandito na kami sa ER kagabi pa ng mga 10:30 or like 10:45, mga ganong oras. So kanina bago pala ako pumunta dito, sinundo ko muna si mama. And then, as you can see naman, wala naman na sila. Nag-hi lang kay Grayson, babalik sila mamaya, magluluto ng dinner namin. So sa totoo lang ngayon, talagang tinatry ko na lang maging positive. Hindi ako masyadong nag-iisip-isip. Kahit na marami akong naaalala sa ganitong mga bagay na simula nung sinugod ko ng ilang beses sa hospital yung anak ko nung summer, yung time na hirap ako. Grabe yung pinagdaanan ng anak ko dahil sa sitwasyon and sa mga nangyayari. So ayan, nakaihi siya, napuno yung diaper niya. So papalitan ko yung bedsheet tsaka blanket and then yung damit niya. Mabilis mapuno yung diaper niya kasi puro liquid yung pumapasok sa kanya, tapos liquid pa yung iniinom niya, hindi siya kumakain. Kaya yun yung lagi kong wina-watch out. Hindi kami palit ng bedsheet pagka like napuno or like nakaihi siya. So, pwede ka rin humingi ng body wipes dyan, pang punas mo sa kanya. So, since hindi ako nakahingi, ito muna yung gamitin ko. Hi. Hello. Can he eat? Yeah. Okay. Cereal. Maybe put it on the chair first. Okay. I want my changing it. cereal. Okay, I'll give you your cereal. You want cereal? I got more cereal for you. Okay. Thank Does you. he want more cereal? No, I think it's finish it. okay. It's okay. Good job. It's backwards. There you go. Yeah. Daddy's cooking your food now. When So, she's done cooking, she will come here and then you have to go back and my mom is here. Yeah. Yeah. You have to wait for my grandma. Okay. Yun lang. So, pag nakaihi siya, ganun lang. Kaya medyo sanay na rin ako kung anong gagawin. Tapos yun nga, may paramedics kanina. Tinanong ni mama kung paano mag-apply. Gusto ata ni mama mag-EMS ako. Hi, Miss Faith. Love you guys. Okay, so yung activity naman na ginagawa niya ngayon, magko-color daw siya. Tapos yun nga, dinala ko yung kanyang laruan na... What dinosaur is that, kuya? Mosasaurus. This one? What is it called? It's Mosasaurus. Ooh, basta yun, kulay tukak. So nakalipas na isang oras, nandito pa rin kami. So siguro kwento ko na sa inyo kung ano yung nangyari kanina, yung sinabi ni mama na nung time na nasa bahay kasi minsan nakila mama kasi si Grayson, tapos doon na siya natutulog. And minsan kasi si Grayson talaga out of nowhere nagsasalita yan. Like out of nowhere, sobrang sweet niya na yun na nga, nakakahalata na siya kung ano yung nangyari sa paligid niya. Marunong siya magsumbong, marunong na siyang kumilatis. Alam niya na kung ano yung nangyayari sa paligid niya. So, one time, nasa bahay si mama. Yung pagod na pagod ako sa trabaho. Sabi ko, ma, punta ka na dito sa bahay. May gagawin lang ako dahil ako'y wala na. So, yung energy ko, ubos na. Sabi ko sa kanya, i-visit mo ako, tulungan mo naman, pwede mo ba akong tulungan magluto dahil gusto ko ata umidlip that time kasi kinabukasan, meron din silang pasok. Pagod na ako nun. Gusto kong magpatulong lang sa luto. So, si mama, nandun na sa bahay, nagluluto. Nakwento sa akin ni mama na sabi sa kanya ni Grayson, like, na si mama habang nagluluto, sabi ni Grayson sa kanya na, Lovey, can you sit
beside me. So, since hindi pa naman kasi alam ng mga bata na hiwalay kami, so si Lavi, yun yung mama ko, yun yung tawag ni Grayson, Johnny, Asher, like yung mga apo niya sa kanya. So, sabi niya gano'n, Lavi, I wonder who's gonna be my mom. Parang si mama, yung reaction niya is nagulat. Kasi paano niya daw alam tong mga bagay na to, ganyan-ganyan. Wala naman ako nababanggit sa kanila. And then, yun, tas sabi niya gano'n, tinanong niya si mama, na, Lavi, can you be my mom forever? Sabi niya gano'n, parang gano'n natin yung sinabi niya. So, tinanong niya si mama, sabi niya gano'n na, like, Lavi, can you be my mom? Sabi niya gano'n. When I get married, when I have kids, can you please be my mom and cook for me too? Sabi niya gano'n kasi nakikita niya na si mama pinagluluto niya ako kapag kailangan ko ng tulong. So, doon, parang sabi niya siguro na gano'n din yung gawin niya sa kanya paglaki niya, and then parang gano'n din yung gustong gawin ni Grayson paglaki niya. Why are you shy? Okay. You don't want me telling on you? No? But it's okay. You're being sweet to Lavi, right? You want Lavi to cook for you forever, right? Gumaganon siya kahit nakatakip yung ano niya. So, yun yung sabi niya na pag gusto din daw niya ipagluto siya ni Lavi niya. Gusto niya maging nanay daw si Lavi forever. And then, gusto niya ring, like, mabuhay daw si Lavi ng forever din. Kasama siya. Lagi, like, pag bumili daw si mama ng bahay, gusto niya ng, ano, like, can I have my own room there? Ganon daw yung sabi niya when they're gonna buy a house, right? When Lavi get a house, you're gonna have your own room there, right? So, yun, tawan-tawa ako dahil ganyan din siya sa akin minsan. Out of nowhere, may mga sinasabi siya mga bagay. So, yeah, sobrang sweet ni Grayson. And especially kapag alam niya yung nakikinig na siya. Tulad kahapon, kasi kailangan namin pumunta dito sa hospital, di ba? Nung nasa sasakyan na kami, kasi talaga nakinig siya. Pinainom ko ng gamot, wala, hindi ako nahirapan. Pinalitan ko siya, pinakain ko siya. Hindi ako nahirapan sa kanya, hindi ko like, usually kasi hindi sila nakikinig ng kapatid niya. So, nasa sasakyan na kami, sabi niya, Daddy, am I being good today? Am I listening to you? Blah, 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 ganyan. So, sabi ko sana, yes, kuya, you are listening. Tas ganon. Good job, ganon. Tas basta, sobrang talino ng bata na to. Kaya ako tuwan-tuwa ako kahit ano man yung nangyari sa buhay ko. Masaya ako dahil sa mga anak ko. Dahil sila lang yung lakas ko. Sa kanila ako hugot ng lakas. Dahil sa kanila, nandito ako, nakatayo, nakabangon, bumabangon. And yeah, natutunan ko rin sa sarili ko na maging mabait ka lang. Hayaan mo lang sila, let them talk, let them wonder. Totoo yung sinasabi nila na manahimik ka lang. So magiging okay din si Kuya Grayson dahil marami nakasuporta dyan, marami nagdadasal dyan. Mag-stay pa si Kuya Grayson dito, hindi ko pa alam kung ilang araw. Pero yun yung mga nangyari sa kanya. So dyan na natin tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. So lagi nyo tatandaan, minsan lang ang buhay. Bawal ang negative. Positive tayo dapat lagi. Right? So ayan yung mga taong musga sa atin dahil linggit lang sila. So paalam sa inyo, De Vera family. So peace. Peace.